Welcome to Graphic Design Online Training. So this is task 6. It's about business cards, no? So ngayon, tuturuan ko kayo and then kung paano nyo i-present yung inyong mga business cards, no? So medyo madali lang naman to. Do not worry. And then as you see sa aking screen, meron akong mock-up na gagamitin dito and then sa task nyo na to, gagamit din kayo nito. And tuturuan ko kayo ngayon. Alright, so the usual size ng business cards is 2 by 3.5 inches. Yes, so yan yung pinaka-standard size ng ating business card. So ano ba yung nakapaloob sa business card? So nandun yung logo mo or company name mo or ikaw mismo, yung name mo, kung ano ka, and then nandun yung pinaka-contact mo, and nandun yung mga email mo, number mo, no, and so on, no. So yan, dito mapapansin nyo, meron akong mock-up dito na wala pang laman, no. So isisend ko rin to sa inyo kasama to. So how to use mock-up, guys, and what is mock-up? Mock-up design is showing your design in a realistic way, no? So that is mock-up design. So ngayon, ito, yung blue is yan yung front natin, and yung black and yung in gray, I mean the back side ng ating business card. So if you want to use this mock-up design, sa lahat ng mock-up, guys, may makikita kayong mga editable na mga layers like this. Front side, ibig sabihin kapag dinoble click ko raw yan, dun ako makakapag-edit ng aking mga pang front side na design ng aking business card and the back side, no? So once you double click this layer, the front side, ito sa box niya, double click niyo yan. And then it will direct you to another tab. So di ba ito yung original tab natin, the business card mockup. So once click ko yung front side, pupunta ako at madadirect ako dito sa isang project, no, sa ibang Canva. So dito ako mismo magde-design. Alright, dito tayo mismo gagawa ng ating pinaka business card. So sisimplihan lang naman natin, guys, para hindi na masyado ganun ka-complicated, no. Alright, so ngayon magsasample ako ng business card. Parang sample-sample lang tayo. And then watch na lang, guys, kung paano ko siya gagawin, no. And then, iba-iba naman yung way natin ng paggawa ng business card. And then, depende sa konsepto ng business card, no? So, ngayon, gagawa ko kunwari ng aking business card. So, syempre, more on shape lang to, vector na mga background. So, siguro, ilalagay ko muna yung logo ko, no? Yan. Ito yung icon na dinownload ko rin kanina. Pwede kayong mag-download or lalagay ko na rin lang ito sa drive nyo, sa task ninyo. No, do not mind this. Alright, so nag-prepare ako, nag-download ako nitong mga icon kasi para malagay ko mas maganda at presentable ang ating business card, no. So ito yung logo ko. Ayan, tago ko muna. Alright, so pili muna ako ng pinakakulay ko. Pinakakulay ng aking business card. Maybe let's go black or dark gray like this. And then after that, mag-create ako ng siguro hexagon na this one. If you want to add size, dito lang yan siya, guys, sa settings niya sa shape. Yan, ako 6 sides, so that is hexagon. Yan. And then kukulayan ko siya ng medyo something like orange. Yan, ganyan. Yan, like that. And then mag-add pa ako ng mga shapes dito. Ito na lang. Dito ka muna. So guys, huwag kayong malito, gumagawa lang ako ng shapes para makapag-create ako ng kahit konting design sa aking ginagawang business card, no? And then yan, nire-resize ko lang yung aking pinaka design ng aking yan. Ayun naman, guys, yung technique na yun, ulitin ko, it's about transformation, no? So gumawa ko ng layer na shape, then kinontrol T ko lang, and then punta ako sa edit, and then transform, and then yan warp, so that I can do this. So medyo maganda siya at saka presentable siya tingnan. Alright, so ito siguro i-gray ko na rin lang ta.
So now guys, gumagawa ako ng sarili kong sample design ng aking business card, no? And then, since hindi siya masyado makita sa ilalim, so lalagyan natin ng drop shadow. Medyo i-darker natin. And then yung shadow niya papunta dun sa kanan. Ito, yan. Para at least, di ba? And the size, and then the opacity. Siguro, multiply na lang. Yan. Kaya pala pagbiglaan din yung design, no? Ayan. So, meron na ako parang sample-based na design ng ano, and then that's the time na i-insert ko yung aking logo. Siguro, kukulayan ko siya ng puti or either kulay ano na rin lang. Color overlay. Yan, gray. Pwede rin, no? Or ganito. Pero pwede rin yung gray natin. Like that. Pero ito na lang. Much darker. No, much lighter. So guys, ngayon parang syempre bago natin pinapatas, gumagawa muna ako ng sarili kong sample para at least makita nyo at malaman nyo kung paano ko ginagawa. And then yun lang naman yun, more on shapes lang naman siya. So napansin nyo kanina, nag-download din ako ng mga icons. Mamaya gagamitin natin to para mas mapaganda yung ating business card. No? So syempre ilalagay natin yung name natin. Change na natin ng kulay at medyo dark na. Caleb Designer. Alright. Alright, so pagkatapos ng name nyo, siguro lagyan nyo lang siya ng parang ganito. Like this. Lagyan nyo lang siya ng parang something like this. No? Change nyo lang yung kulay, syempre. O syempre, since ganyan yung design ko. Para saan? Ako, lagi kong ginagamit yan para malagay ko dito yung pinaka-sub niya sa baba. Graphic artist. Alright? But anyway, guys, it will always depend kung anong business card yung inyong gagawin. That's it. And then after that, I can add the icon na. So, syempre, maybe start tayo sa ating cellphone number. Yan, kumuha ako ng icon na yan. And then I'm just going to use the magic eraser tool to remove the white background. Yan. Like that. And then pwede ko na rin i-erase yung white part. No. Tolerance taasan natin. Yan, and then white part. So that pwede ko siyang i-color overlay ng according sa aking design yan. Yan. So, 4 lang sigurong ilalagay natin, guys, no? So next is yung ating email address, right? Ito na lang, mas maganda to. Right? So ngayon guys, nasa process ako na hinahide ko lang yung aking icon na pinagkukuhanan para hindi siya makita. Right? Nasa process ako na gumagawa ako ng mga icon ko para mamaya malagyan ko siya ng information. No? So make sure lang na pare-parehas yung size nila. Hidikit nyo na lang kung medyo nalilito kayo sa size. Right? Balik ulit itong ano na to. So siguro sunod ko is my email address. Ano na, okay na email address natin, di ba? So maybe the location. Yes. Location. Then after that, isabay ko na yung aking isa. The next is the email. No. Okay na to. Location. Yan. 3 lang. So, bahala kayo kung meron pa kayong information na i-add, no? So, as for me lang, pinapakita ko lang kung paano gumawa ng business card. Yan. So, meron na akong 3 good icon dito, no? Na pwede natin gamitin. Alright? So, yun. Nakagawa na ako ng mga icon. Alright? Ihanay-hanay ko lang siya. Right, like this. Ako lang para hindi ko magalaw. Alright, that's the time na i-add ko na yung aking mga information, no? Kunwari lang gagamitin ko. Kunwari lang 0922222222. Yan, this is for ano lang naman. Sample purpose lang naman ito, guys, no?
Yan. And then the next is the email address. Graphic design online training. Graphic design. Graphic design na lang, masyadong mahaba. gmail.com. Alright. Papalitin ko lang siya by resizing. Alright, medyo malaki din yung ating number. Alright, next is the location. Quezon City. That's it. So once makagawa na ako, so ngayon nakita nyo tapos na siya. So once na makagawa na ako ng aking sample na business card is, taas ko lang ito ng konti para mas maganda siya. So i-control S ko lang siya, no? Not control Alt S, by control S lang, so file, save, ganun, or just simply control S button sa inyong keyboard, so that para itong sinave nyo ng file, automatic pupunta sa markup ninyo. So sinave ko siya dito by control S, not save as, again, ulit ko, not save as, by control S lang, or file save lang, kasi magkaiba yan eh. So that pagkapunta ko dito sa original natin na markup design, you'll see, nandito na yung ginawa mo, no? So again, markup is more about presenting your design in a realistic way, no? So we are done with the front. Maybe proceed na tayo sa ating back. So madali lang naman to. Again, double click nyo lang if you want to see the editing part. Backside, and then kakopy ko lang yung pinaka-concept nitong aking siguro same pa din naman. Same pa rin naman yung aking design, syempre, hanggat sa likod naman, guys. Guys, wag kayo malito, drinag ko lang siya para isahang copy lang para more about lang naman sa likod, yung parang small logo lang naman siya. Hindi naman kailangan Alright, so yun, nito na tayo sa likod. So yun, dinidelete ko lang yung mga ibang information kasi more on back lang naman to. So hindi naman na kailangan masyadong complicated pa yung design dito. Yung iba nga, one color na lang yung pinaka-block nila, di ba? So, yan. Yan. Papalitin ko lang ating itong pinaka-logo. Siguro ikikit na lang natin this time. And then, itong information natin is, yes, palitin din natin. Yan. Simple as that na lang. So, yan. Siguro lagyan na rin lang natin ng similar sa gilid niya. Yan. Para medyo bubuhay siya sa likod. Right? So again, do not control Alt S for this. Do not do save as. Just control S lang for saving file. And then it will automatically change yung kanyang file doon sa pinaka-backup ninyo. So here. So there you go. So that's how you create a business card, guys. So do not put a complicated design kasi ang napakahalaga sa business card is yung pinaka-information niya, no? Huwag kayo masyadong gagamit ng mga background na sobrang masyadong crowded. So hangga't maaari, simple lang, pangalan ng kumpanya, pangalan nyo, and then yun lamang, guys, no? So this is Task 6. Good luck, guys. So again, the size is 2 by 3.5, pero automatic naman na yan dito kapag click mo. Ayan, no? Kapag kinontrol Alt I ko yan siya, makikita niyo yung size. It's 2 by 3.5. So no need to create 2 by 3.5 kasi once you click this markup, it will direct you to another tab that is already with the size of 2 by 3.5 inches. So good luck, guys. Task 6, and have a great day.